habang busy-busy yung team nila, Ma'am Veronica at nila Sir Nestor na gumagawa, isa sa very key ingredient na gagamitin ko dito sa niluluto natin. Ipe-prepare ko muna yung ibang ingredients natin. So yung ating pusit, hiwain lang natin into portion size. Kung gagawin nyo man to sa bahay, this is optional. Maglalagay lang tayo ng bell pepper. Magkaibang kulay, syempre. For this recipe, ito yung isa sa mga dishes na in less than 5 minutes, pag na-prepare mo na lahat, maluluto mo na yung putahe. So basically, you just need your pan ng sobrang mainit. Kasi mabilisan lang ito. And of course, you want na mainit na yung ating pan para lang din ma-retain mo yung perfect texture ng ating squid. Tip lang din, para lang siguro mas consistent yung produktong ilalabas mo when it comes to pusit. Basically, inuuno kang iluto yung kanyang ulo. As you notice, iba yung structure niya, iba yung itsura niya, and yung thickness ng ulo. So, may tendency ito, pag sinabay-sabay mo sila, is ma-undercook yung inyong, yung part ng pusit na yon. Kaya, yung small attention to detail lang na imbes na pagsabay-sabayin natin siya, unahin nyo siguro mga around 2 to 3 minutes bago nyo isalang yung rest na parte ng ating pusit. Nakisalang lang ako dun sa pugon na ginagamit nilang pangluto dun sa kanilang asin tibuok dahil yung butane natin dun medyo nahihinaan ako eh. So at least, sabi ko nga kanina, kailangan kasi mabilisan yung luto. Perfect source ng malakas na apoy. Masasabi nating labor of love talaga ang asin tibuok. At ngayon, sa tulong na rin ng social media, unti-unti na ulit itong nakikilala ng marami. Tila isang magandang pangitain na sa kabila ng mga challenges na kinakaharap ng salt industry sa bansa, patuloy na mapapanatiling buhay ang isa sa mga asin na sumasalamin sa pagkahumaling nating mga Pinoy sa lasa ng alat. Sobrang happy po ako kasi nang dahil sa asin tibuok, marami na po akong lugar na puntahan, libre po. Ito din po ang legacy na pwedeng maiwan-iwan ko doon sa anak ko or sa pamilya namin.